Okay, magandang umaga, class. Magandang umaga po. Bago natin simulan ang ating talakayan, maaari mo bang simulan ang panalangin, Miss Jane? Amen. Okay, bago kayo umupo, class, maaari niyo bang ihanay ng maayos sa inyong upuan at punutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan. At okay, maaari na kayong umupo. Ngayon, class, sino ang nakaalala sa inyo kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita natin? Miss Hazel. Ito po ay patungkol sa sarswalan. Okay, very good. At ano naman ang sarswela ni Shira? Ang sarswala po ay isang Very good. Mabuti at naalala niyo pa ang ating tinalakay noong nakaraang ating pagkikita. So ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Bubuo kayo ng 5 pangkat at bibigyan ko kayo ng iba't ibang kwento at gusto kong tukuyin niyo ito at gumawa kayo ng sariling buod. Naiintindihan ba ng lahat? Yes po. Oo, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto at ipasa niyo dito sa aking harapan. Okay, magsimula na. Okay, tapos na ang 5 minuto. Maaari niyo bang ibigay sa akin? Okay, maraming salamat. So, ngayon, dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Bago natin tatalakayin, ay babasahin ko muna ang ating layunin. Ang una is natutukoy ang bawat bahagi ng maikling kwento. Pangalawa, nakapagbabahagi ng kahalagahan ng maikling kwento batay sa isinulat sa kwento. At pangatlo, nakakasulat ng sariling version ng maikling kwento gamit ang mga bahagi ng maikling kwento. So, ngayon, sinong makapagbasa kung ano ang maikling kwento? Yes, Miss Izal. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitika na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Okay, tama. Ang maikling kwento ay pangyayari sa buhay na maaari nating isasalaysay. Ang maikling kwento rin ay kilala bilang short story sa Ingles ay isang maikling akda na naglalaman ng isang buong kwento. Halimbawa ng maikling kwento ay mga kwento ni Lola Basyang. Ito ay nagpapatungkol sa mga bata. At ang pangalawa ay kwento ni Mabuti. Ito ay nagpapatungkol sa mabuting guro. Very good. Mabuti at alam may idea kayo mga bata. So ngayon, dadako naman tayo sa 3 bahagi ng maikling kwento. Ito ang simula, gitna, at wakas. Ano ngayon? Simula, gitna, wakas. Very good. Sino makapagbasa kung ano ang simula? Yes, Miss Izel? Simula ay tinatalakay ang tauhan, tagpuan at suliranin. Sa mga tauhan, nalalaman kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gaganapin ng bawat isa. Very good. Dito natin makikita ang mga suliranin sa ating kwento. At dito naman, nabibilang ang tagpuan. Ang tagpuan is dito nagaganap ang setting ng ating maikling kwento. Dito nagaganap ang kung saan nangyayari ang kwento. Yes, Miss Shala, maaari mong basahin Ano po, ma'am? ang tagpuan. Ang tagpuan na is nakasaan ang lugar na nagpinangyarihan ng mga aksyon o mga insidente kasama na dito ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Very good. Maraming salamat. At ang pangalawa, ang gitna. Yes, Miss Jane, basahin mo ang pangalawa. Ay binubuo ng saglit na kasitaan, kagarian ng kultural, ang saglit sa kasitaan, ang naglalahan. Sorry, Lani. Okay, thank you. So, ang gitna ay binubuo ng saglit ng kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ang saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandali ang pagtatakbo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Ang tunggalian ay kababasahan na nagpakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning haharapin na minsay sa sarili, sa kapwa o kalikasan. Ito ay may
na uri. Ito ang tao versus tao, tao versus kalikasan, tao versus lipunan, at tao versus sarili. Ang tao versus tao, ito yung ang bida ng kwento is ang kalaban niya is yung mga tao doon, at ang tao versus kalikasan is maaaring ang kalaban mo dito ay yung mga hayop o kalikasan. At ang tao versus lipunan at ang tao versus sarili, ang tao versus sarili is kalaban mo yung sarili mo mismo. Samantala, ang kasukdulan ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ang pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. At ang panghuli naman ay ang wakas. Ang wakas, ito yung wakas na kwento. Kung ito ba'y happy ending o hindi happy ending. So, may katanungan ba, class? Wala po, ma'am. Mabuti kung ganun. Dahil wala kayong katanungan, magkakaroon tayo ng gawain. Pumunta kayo sa pangkat nyo kanina at bibigyan ko kayo ng panibagong kwento at gusto kong gawan nyo ito ng sariling refleksyon nyo o buod, at isulat nyo ang mga tauhan at kung ano ang kanilang ganap sa bilang siya ang tauhan. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto at ipasa nyo dito sa harap. Maaari na kayo magsimula. Okay, tapos na. Very good. Para naman sa iyong takdang aralin is gumawa kayo ng inyong sariling maikling kwento base sa inyong karanasan sa inyong buhay. Naintindihan ba, class? Yes, ma'am. At ipapasa nyo ito sa susunod na linggo at ito ay mayroong 50 points. Kaya dapat magpasa kayo. Naintindihan ba, class? Very good. Magsitayo na ang lahat at pulutin ulit kung may basura bang na andyan sa sahig o sa ilalim ng inyong upuan. Okay, mabuti kung wala. Okay, maraming salamat, class, sa inyong pagdadalaw sa araw na ito. Sana may natutunan kayong marami sa akin. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Maaari na tayo umuwi. Alam po. Paalam!